Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, pag-usapan naman po natin at komentuhan po natin si Wawawin, si Willie Revillame. Nandun po siya sa event sa Cebu, sa prayer rally po. At meron po siyang mga interview doon. At syempre kasama na rin po yung pagpuri niya po, pagpuri o papuri kay Pangulong Duterte sa dating Pangulo. Tingnan po natin yung pahayag po kay Papa Will at kumentuhan po natin mga katambay. Panoorin po natin at painggan po natin. Duterte, ano po mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, namit ko siya. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyado mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. O yun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumasos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, nung mula nun, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Syempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko eh. Saka nung, hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho handa para maging senador o anong position. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. So, hindi naman pagtatanggi yon. Kailangan, handa ako. Kamukha yung Wawawin, handa ako eh. Kasi ito yung alam kong trabaho eh. Nung naging drummer ako, handa ako. Nag-ensayo ako mag-drums. Yung tatakbo ka ng isang posisyon sa gobyerno, dapat handa-handa ka. Isip mo, puso mo, at walang bahid na gagawa ka ng hindi maganda. Sir, mensahe mo sa mga Alam ko ba last na? Last na, sir. Mensahe mo sa mga supporters. Importante yun. Hindi lang sa supporters. Kahit hindi sa supporters. Bansa natin to eh. Diba? Ang sarap ng mga Pilipino. Nagkakaisa, nagmamahalan. Kaya lang, pag nahaluan na ng politika, nag-iiba na kanya-kanyang opinion. Napakasarap ng tayong lahat. Umangat na magkakasama. Kahit may, alam mo, napakasarap ng feeling na kahit saan ka pumunta, na proud ka sa bansa mo. Proud ka being a Filipino. Sana may awa ang Panginoon Diyos sa atin na maging maayos to lahat. Magkaayos-ayos na, walang puot na galit, di ba? Walang galit, walang negative sa buhay. Ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao. Sa akin yun. So, importante yun, pagdasal natin na lahat maayos na. Pag may hatred ka sa puso mo, hindi ka angat. Pag may galit ka, lagi kang galit. Dapat meron ka maganda sa puso mo na forgiveness at pagmamahal sa ating mga kababayan. Salamat. Salamat. Yan po mga katambay, si Papa Will. Nagpahayag po sa isang interview po na sa ginaganap po sa prayer rally po sa Cebu. Maganda naman po yung mga pahayag ni Papa Will dahil sa una-una, yung experience niya po sa ating dating presidente na hindi po naging maluho ang kanyang panunungkulan sa loob ng 6 na taon. Lalo po siya mismo naka-experience na pag may mga guests o bisita ang Pangulo, ang inaahin lang po, narinig po natin, gulay lang, isda, saka soup o sabaw na part din ng gulay, di ba? Hindi po katulad ng bagong Pilipinas ngayon. Talaga sanay po sa marangya na, may mga steak, di umano, saka yung mga funny things, saka mga date na every Wednesday, di ba? Ganun po talaga eh. Kanya-kanya pong, kanya-kanyang, ang tawag doon, yung luho. Di ba? Kasi naagis na naman po ni Pangulong Duterte, hindi naman maluho siguro. At yung naagis na naman po ng Pangulo natin ngayon, saka ang First Lady, maluho. Kaya yun po hindi natin mababago. Kanya-kanya pong ano yan eh. Kanya-kanyang pananaw. Di po ba? At ang komento ko lang po kay Papa Will, tama na po yun eh na yung inyo pong ginagawa na pagtulong sa ating bayan at lalo na sa
pagiging entertainer, okay po yun. Okay po para sa inyo dahil profession nyo po yun. At yung sinasabi po ni Willie, ni Papa Will, na pinaghahandaan niya lahat ng kanyang pinapasok. At tulad nung siya naging drummer at pinasok niya yung Wawawin. Profession niya na po yun eh. Profesyon, di po ba? Iba po ang politika. Kung sa politika po ang papasukin ni Papa Will, medyo mabigat po mga katambay pagka siya pumasok sa isang legislative. Dahil alam naman po natin ang Senado, yan po, dyan po talagang mga debatihan dahil gagawa ka ng mga batas, panukala sa ating bansa, di po ba? Nakita na po natin yung mga nauna po sa kanyang mga sikat din na katulad niya, di po ba, na nangangamote po sa Senado at hirap na hirap po sila makipagdebate, number one. Di ba? Una-una po si dating Senador Manny Pacquiao. Kahit po napakarami niya ng kinukuha na advisor, palibasa hindi niya profesyon yun. Hirap na hirap siya mai-adapt. Yung mga matitinding mga debate na mga abogado na senador, di ba? Dahil gagawa ka ng batas, pagdidibatihin yan, di ba? Kahit sa Congress. At nandiyan din po si Senador Lito Lapid na wala rin tayo nakikita na naipagdebate o batas na isusulong na kung meron man, hindi naman natin nga nalalasap o hindi naman naibabalita sa ating mga news. O siguro mga co-author lang, mga sumasama lang doon sa mga panukala ng ibang senador, di ba? Ganon din po si Senator Robin Padilla ngayon. Nung nangangampanya, di ba, si Binoy, napakarami niya pong gagawin sa ating bansa, lalo-lalo yung sinasabi niyang federal, di ba, na mas maganda kung siya magiging senador. Ngayon, wala na po. Hindi rin niya po maisulong yung pagiging federalismo sa ating bansa dahil hirap na hirap niyang gawin at lalo sa debate. Di ba? Sino pa po? Senator Bong Revilla, di ba? Hirap na hirap din, di ba? Ang medyo maasahan lang natin diyan mga artista na talagang merong nalalaman, sila JB Hercito, si Jinggoy, di ba? Yung si di umano, si Nancy Binay pa, di umano, hirap na hirap din, di ba? Talagang dadagdag ka pa, Papa Will. Ang advice lang o komento ni Kamanong, hindi ka nababagay sa Senado. Hindi ko naman idinadown si Papa Will, di ba? Kasi buong buhay ni Papa Will, nasa entertainer siya, di ba? Diyan lumalakad ang kanyang buhay. Marami namang pamamaraan na pwede kang tumulong sa ating kababayan, di ba? Pero yung pagiging senador, medyo opposite po yun eh. Napakahirap pong pag-aralan ng isang pagiging legislative, di ba? Dahil yan po ginagamitan talaga ng mga, sinusuri ng talagang yung talas ng isip, lalo sa mga batas. So kung ngayon nyo lang po umpisahan yan, Papa Will, yung pagiging, paghahanda, kulang po. Kulang po yung paghahanda na gagawin nyo po. Di po ba? Sa komento ni Kamanong. Ngayon, ang nababagay po sa inyo, sa pananaw ni Kamanong, yung part ng executive para mag-function yung pagtulong nyo po. Di ba? Kasi willing kayong tumulong sa kababayan natin. Marami na po tayong batas na naipasa ng Congress at ng Senado. Ang nababagay po sa inyo, part na executive o maging gobernador po kayo ng isang probinsya, mayor, talagang dyan po, puro paggawa po ang gagawin natin, Papa Will. Yan po dire-diretso po, puro pagtulong po, dahil trabaho po ng part na executive po. Dahil kayo po ang mismong nakatutok, nakikihalubilo sa masang Pilipino, sa ating kababayan. Hindi po katulad ng legislative, nasa Senado lang po kayo. Talagang utak po gagamitin natin doon. Puro utak. Meron na po kami example Papa Will, na marami pong sikat na katulad nyo na nangangamote sa Senado. Kahit nga po si Senador Rapi Tulfo, nahihirapan na. Lalo sa mga debate, di ba? Meron pa siyang part na sinasabi na magdadala na lang siya ng banig at unan at na siya sumasakit ang ulo niya sa debate dahil nga napakatagal daw. Di ba? Huwag po sasama ang loob niyo kay Kamanong. Komento ni Kamanong yun kasi nakikita ni Kamanong
Wag yung pagiging sikat, meron pong ano yun, meron pong part na ikaw ay sikat. Yung merong term na tawag po dun di ba? Meron kang meron kang posisyon, parang gano'n, may posisyon ka na yung talent mo para doon lang, di ba? May kanya-kanya pong talent kasi ang tao, di ba? Ngayon, kung maaga mo na umpisahan 'yan, yung nakapagtapos tayo ng isang abogasya tapos naging artista ka, natapos mo na yung pagiging abogado, yun medyo may laban-laban po tayo do'n, Papa Will. Kasi medyo ano na tayo sa batas no'n, kaya na nating i-repress ang utak natin no'n, di ba? Pero yung hindi po tayo naging abogado, hindi natin natapos yung abogado, ta's kukuha lang tayo ng by experience. Ngayon tayo mag-uumpisang mag-aral. Medyo late na po, di ba? Tapos nga yung goal nyo, pagtulong, pagmamahal sa bayan, hindi po bagay sa inyo yung gagawa ng batas, di ba? Dahil kumpleto na tayo sa batas, di ba? Napakarami nangangamote sa Senado, di ba? Nandiyan pa di umano sila Risa Hontiveros na halos walang nagagawa sa Senado, kundi puro hearing, di ba? Tapos dadagdag pa tayo kila Senator Nito Lapid, di ba? Senator Bong Revilla, si Senator Nancy Binay, di ba? At marami pa ibang senador, Senator Rapi Tulfo, di ba? Ano po mangyayari sa bayan natin yan? Saka napakaraming po natin kukunin di advisor, gastos din ng gobyerno yan dahil hindi naman tayo abogado. Di isang damukal na advisor po kukunin natin. Di ba? Dahil trabaho po ng mga lawmaker natin ang paggawa ng batas, number 1, di ba? Hindi po tayo abogado. Tsak na, isang damukal ang kukunin natin advisor na abogado. Dagdag gastos pa ng bayan yun. Samantalang kung sinasabi nga ni Kamanong, maging part ka ng executive o gobernador, di ba? Mayor, lalong mas marami kayong magagawa sa bansa natin kahit sa isang probinsya, sa isang syudad. Dahil nakikita nila, di ba? Saka mapapractice po kayo. Mapapractice kasi wala kayong experience. Wala pa kayong experience magpatakbo ng isang gobyerno, di ba? Lalo po gusto niyo gumawa ng pagtulong, umpisahan niyo po sa mababa, kamukha ng ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Si Pangulong Duterte, abogado na, huwes. Pero pinractice niya na mabuti yung pagiging executive, di ba? Ng isang syudad. Dapat po ganun din ang gawin natin, Papa Will. Mag-practice muna tayo, di ba? Practicein natin sa bababa muna. Kahit konsyal ng bayan, mayor, hanggang sa ma-develop kayo na ma-develop. Hanggang pagdating ng panahon, baka na maging vice president na po kayo dahil mga trabaho na executive. Maging presidente ng Pilipinas, di ba? Mahirap po yung ganun, antimano. Wala pa tayo experience. Marami na si Senator Robin Padilla, di ba? Hirap na hirap. Dito Lapid, tinubuan na ng kamote doon sa Senado. Wala tayong nababalitaan. Mga artista, di po ba? Senator Bong Revilla. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Si Senator Grace po na hindi natin alam kung ano na ginagawa sa Senado. Di po ba? Mga katambay. Kaya Papa Will, komento ko ni Kamanong yun. Kung kayo po mga kababayan, fans po tayo ni Papa Will, iba po yun. Fans po ako ni Papa Will sa pagiging entertainer. Pero si Kamanong, pagdating po sa politika, iba po yun. Iba ang entertaining, iba po ang politika, mga kabayan. Kaya isip-isip din po tayo. Ang kailangan po natin, yung maglilingkod na tama ang posisyon para sa'yo. Ang nakikita ni Kamanong, uulitin ko, tama kay Papa Will o kay Willie Revillame ang posisyon ng part ng executive, hindi po ng legislative. Yun po ang nakikita ni Kamanong. Tama po siya ron sa mga, gumagawa ng face-to-face. Di ba? Hindi katulad ng ginagawa ng speaker. Nasa legislative siya, pero ang trabaho niya, part ng executive. Mali po yun. Kung kay Willie, gobernador, mayor, okay po si Kamanong dyan. Yun lang po, mga katambay. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po na, siyempre, ingatan natin ating bansa, mahalin natin. May pag-asa pa tayong babangon muli. Paalam. Bye-bye.